Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Pilipinas binanatan ang China, 9 na barko ng China umaligid sa supply boat ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Mariing itinanggi ng National Task Force West Philippine Sea ang pahayag ng Chinese Foreign Minister na sumakay ang mga tauhan ng China Coast Guard, at ininspeksyon ng barko ng Pilipinas na nagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Sa pahayag ng National Task Force West Philippine Sea, kailanman hindi hihingi ng pahintulot ang Pilipinas sa China lalo na sa pagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Batay sa ulat ng Task Force, kitang-kita ang presensya ng mga barko ng China kabilang ang 4 na Chinese Coast Guard at 3 People's Liberation Army Navy vessels at 2 barko ng Chinese Maritime Militia vessels. Na-monitor tayong 4 na Chinese Coast Guard vessels, People's Liberation Army na 3, 2 Chinese Maritime Militia, na napaka-konti. No? Konti ba yung compared sa ano? Dati, partner, 30 yan, 40 yan eh. Totoo. Ngayon, ano na lang, 4, 2, 3, 9. Yes, at they kept their distance. Kumbaga, dumistansya sila, hinayaan nilang maglayag ng maayos yung ating RORE mission. Habang ginaganap ang RORE mission, napanatili ng mga Chinese vessels ang kanilang distansya dahilan na naging matagumpay ang rotation and resupply mission. Walang katotohanan na sumakay sa barko ng Pilipinas ang mga Chinese Coast Guard personnel. Batay sa naging pahayag ng Chinese Foreign Ministry, ang Ayungin Shoal ay isang low tide elevation at hindi subject sa sovereignty claims ng China batay sa 2016 ruling ng Arbitral Tribunal. Dahil nakapaloob ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas, ibig sabihin ang presensya ng Pilipinas sa nasabing lugar ay legal na naaayon sa international law. Siniguro naman ng pamahalaan na ipagpatuloy nito na igiit ang maritime rights ng bansa. Pumayag ang Pilipinas sa isang provisional understanding sa People's Republic of China hinggil sa resupply missions na layong bawasan ang tensyon at maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan at miscalculations. Samantala, maituturing na tagumpay ang isinagawang rotation and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea noong July 27, 2024, ang AFP ang nanguna sa nasabing misyon sa pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard na siyang nag-escort sa civilian vessel ang MV Lapu-Lapu na kinontrata para magdala ng mga supply. Ito ang unang RORE mission na isinagawa sa ilalim ng agreement na nabuo sa pagitan ng Pilipinas at People's Republic of China, hinggil sa mga prinsipyo at pamamaraan sa pagpapatupad ng RORE mission sa Ayungin Shoal. Unang-una, gusto kong liwanagin na napakamatagumpay po yung ating ginawang resupply mission sa Ayungin Shoal. Alam naman ng ating mga kababayan, yung huling resupply mission ay nauwi sa kung ano man ang tawag natin doon, no? Violence, medyo kasi naputulan pa ng daliri. Nagkaroon ng casualty tayo doon, no? Naputulan ng daliri. But dahil sa naging kasunduan or tinatawag natin partner na provisional understanding with the People's Republic of China, nagbunga po yung diplomasya at negosasyon natin. At gusto ko lang linawin, sinabi rin ito ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo, nung tayo po ay nakipag-negosasyon sa China, wala po tayong kompromisong ibinigay doon. Kumbaga, yung interest ng ating bansa ay siniguro natin. So, sa mga nagsasabi na di umano ay nagpatalo tayo rito or iniwanan natin yung ating posisyon sa West Philippine Sea, hindi po. Ang gusto lang natin, partner, na mangyari dito ay hindi na makarating sa violence, no? Yes, or sa karahasan or aggression yung nangyari. At yun naman po ang nangyari. Kasi nung Sabado, pumunta yung ML Lapu-Lapu, yung ating civilian supply ship, escorted ng BRP Cape Engaño, at naging maayos po yung resupply natin. Walang untoward incident, walang dangerous maneuvers, walang water cannon, walang laser incident, wala pong ramming na nangyari. Kaya naibigay po natin yung supply na kailangan ng mga tropa natin sa BRP Sierra Madre at napalitan natin yung mga kailangan ng umuwi sa kanilang mga pamilya. Ang ganda nito, partner, naging frank and constructive yung negotiation with the People's Republic of China na nagsimula dun sa bilateral consultation mechanism led by the Department of Foreign Affairs. At sa opinion namin ay nagbunga ito dahil naging matagumpay yung ating resupply at walang panghaharang na nangyari
doon sa ating supply. Pinuna ng Department of Foreign Affairs ang maling paniniwala ng hindi pinangalanang Chinese Foreign Ministry spokesperson, kaugnay sa provisional arrangement sa resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa isang statement, sinabi ng DFA na nakakapanghinayang na na-mischaracterize ng Chinese official ang RORE mission na isinagawa noong Sabado, ika-27 ng Hulyo. Aniya, sa halip na kilalanin kung paano nagawa ng dalawang bansa na pangasiwaan ng pagkakaiba para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, pinili aniya ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na magsinungaling sa kung ano ang napagkasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay sa RORE missions. Paglilinaw pa ng DFA na ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China ay nagtapos sa maayos na paraan ng may tahasang kasunduan na hindi mailalagay sa alanganin ang posisyon ng bansa. Hindi din aniya makakatulong ang pagbibigay ng maling nosyon kaugnay sa napagkasunduan at kung paano ito ipapatupad. Kasi merong sinasabi yung Chinese Foreign Ministry sa isa kanilang statement nung Sabado na di umano ay nagpaalam tayo para gawin itong resupply mission na ito at di umano nagkaroon ng inspeksyon yung ating... So pumunta sila sa boat and in-inspect, ganon? Yun ang kinakalabasan nung kanilang statement kasi di umano ay binoard nila para i-inspect para mag-inspection tungkol sa laman nito. Gusto ko lang pong categorically pabulaanan yan. Ang tawag nga po ng DFA, it's a misrepresentation of facts. Wala pong nangyaring boarding, wala pong nangyaring inspeksyon, at wala pong nangyaring pagpapaalam. Hindi po magpapaalam ang Pilipinas kahit kanino at kahit kailanman pag tayo ay nagko-conduct ng mga operations sa West Philippine Sea. Precisely because maliwanag na maliwanag yung 2016 arbitral ruling na ang Ayungin Shoal is a low tide elevation. It is within the exclusive economic zone of the Philippines and continental shelf. At ibig pong sabihin nito, hindi po ito pwedeng angkinin ng China dahil ito po ay parte ng Pilipinas. Nanindigan din ng DFA na nananatiling malinaw at hindi nagbabago ang posisyon ng Pilipinas sa mga isyu sa West Philippine Sea. Kabilang na dito ang legally settled maritime entitlements at lehitimong karapatan para sa pagsasagawa ng routine activities sa sarili nating exclusive economic zone. Mananatili namang committed ang Pilipinas para sa mapayapang pagresolba sa mga dispute kabilang na sa pamamagitan ng dialogue at consultation, at umaasa naman ng Pilipinas na tatalima ang China sa napagkasunduan. Ginawa ng DFA ang pahayag matapos sabihin ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na ang naturang provisional agreement ay base umano sa 3-point principled position ng China para pamahalaan ang sitwasyon sa tinawag nitong Renegjiao o Ayungin Shoal. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.